Bawa kwartawab shalanawa. Bawa kwartawab shalanawa. Abayahawa shabasamayam. Abayahawa shabasamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Alkataa yanawa. Alkataa yanawa. Watawadalak aldamak. Watawadalak aldama. Sasatap at kataa yanawa. Sasatap at kataa yanawa. Kalhalal hawadla abayahawa alhayam. Alhalal hawadla abayahawa alhayam. Bahasam masyayak tihawashay. Bahasam masyayak tihawashay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 89. Sa Book of Jasher will be our study. Sa next Sabbath, chapter 90 and 91, doon magtapos ang buong aklat ng Jasher sa next Sabbath. Yes. Ito ngayon, second to the last. So, simula tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 89, verse 1 to 54. Nang magkagayoy, sinalita ni Josue ang awit na ito. Nang araw na ibinigay ni Yahwa ang mga Amoreo sa kamay ni Josue at sa mga anak ni Israel, at kanilang sinabi ng awit ng buong Israel, gumawa ka ng makapangyarihang mga bagay, O Yahwa. Gumawa ka ng mga dakilang gawa. Sino ang katulad mo? Ang aking mga labi ay aawit sa iyong pangalan. So, aawit sila. May bago silang awit. Silang Josue at saka yung buong Hebrew Israelite. Dahil sa kagalakan. Ito, lyrics to awit nila na gumawa ka ng makapangyarihan o ng bagay o Yahwa. Gumawa ka ng mga dakilang gawa. Sino ang katulad mo? Ang aking mga labi ay aawit sa iyong pangalan, Yahwa. Ano, imbento ko lang tono. Aywan ko kung sa litera, yung panahon nila, aywan ko anong tonong ginamit. Tuloy. Mahaba ba itong awit nila? Tuloy Tuloy tayo. Ang iyong kabutihan at ang iyong mataas na muog. Ako'y aawit sa iyo ng bagong awit na may pasasalamat sa lakas ng iyong kaligtasan. Lahat ng hari sa lupa ay magpupuri sa iyo. Ang mga prinsipe sa sanglibutan ay aawit sa iyo. Ang mga anak ni Israel ay mga galak sa iyong pagliligtas. Sila ay magsisiawit at magpupuri sa iyong kapangyarihan. Sa iyo, Yahwa, kami ay nagtiwala. Sinabi namin na ikaw ang aming alahayam, sapagkat ikaw ang aming kanlungan at matibay na muog laban sa aming mga kaaway. Lyrics pa rin ito sa awit. Sa iyo, O Yahwa, kami ay nagtitiwala. Sinabi namin na ikaw ang aming alahayam, sapagkat ikaw ang aming kanlungan at matibay na muog laban sa aming mga kaaway. So, imbento lang ko ng melody, pero ewan ko anong actual melody yung ginamit nila. O, tuloy tayo. Tuloy pa awit. Mahaba to Sige. Sa iyo kami ay dumaing at hindi nahiya. Sa iyo kami nagtiwala at iyong iniligtas kami. Nang kami ay dumaing sa iyo, narinig mo ang aming tinig. Iniligtas mo ang aming mga buhay mula sa espada. Ipinakita mo sa amin ang iyong mga biyaya. Ibinigay mo sa amin ang iyong kaligtasan. Pinasaya mo sa aming mga puso ng iyong lakas. Ikaw ay humayo para sa aming kaligtasan. Sa pamagitan ng iyong bisig ay iyong tinubos ang iyong mga binhi. Sinagot mo kami mula sa langit ng iyong kabanalan. Iniligtas mo kami sa dami-daming mga kaaway na parang buhangin sa baybayin ng dagat. O yan. Kaaway nila,
Kasing dami ng Sinula at kinanta. buhangin ng baybayin ng dagat. Ikaw ay humayo para sa aming kaligtasan sa pamagitan ng iyong bisig ay iyong tinubos ang iyong mga binhi. Oh, mga binhi. Pero yung binhi ng fallen angel, hindi kasama yon. Yan ang pinapapatay. Pero ang binhi ni Yahweh, yan, tinubos. Okay, tuloy tayo. Ang araw at ang buwan ay tumigil sa langit, at ikaw ay tumayo sa iyong puot laban sa aming mga kaaway, at iniutos mo ang iyong mga kahatulan sa kanila. Lahat ng mga prinsipe sa lupa ay nagsitindig. Ang mga hari ng mga bansa ay nagpipisan. Hindi sila makakilos sa iyong harapan. Ninanasa nila ang iyong mga pakikipagbaka. Ikaw ay bumangon laban sa kanila sa iyong galit, at ibinaba mo ang iyong puot sa kanila. Nilipol mo sila sa iyong galit, at pinutol mo sila sa iyong puso. Oh, kasama sa lyrics pala lang to, ang araw at ang buwan ay tumigil sa langit. Pero Ikaw ay panahon ni Joshua, sabi niya, ikaw araw, tumigil. Ikaw buwan, tumigil ka, dyan ka lang. Tapusin ang digmaan. Kasi maraming kaaway. Kasing dami ng buhangin sa baybay ng dagat. Tapos lulubog ng araw. Tumigil ka muna, kailangan mapatay namin lahat yan. Para mapabilis, nagpadala si Yahweh ng granizo. Yung batong yelo. Pinaulan. Oh, pinaulan. Yan, oh. Tuloy tayo. ang mga bansa ay nangalipol sa iyong kapangyarihan. Ang mga kaharian ay nagsiwalay dahil sa iyong puot. Iyong sinugatan ng mga hari sa iyong galit. Iyong ibinuhos ang iyong galit sa kanila. Ang iyong puot ay humawak sa kanila. Hinatulan mo sila at nilipol mo sila sa kanilang kasamaan. Sila'y naglatag ng bitag at sila'y nangahulog doon. Sila'y naglatag ng lambat at ang kanilang paa ay nahuli. Oh. Sila'y naglatag ng lambat Bitag. at sila'y nangahulog doon. Sila'y naglatag ng lambat at ang kanilang paa ay nahuli. Yung kanta na. Tawaray ko na to. Ang Parang tindi yung pasyon. tulong ni Yawa. Parang pasyon. Pag matino, kasi sila matino lahat dito eh. Pero doon sa book of Makabyo, mga pasaway na sila doon. Wala, kawawa sila. Pinapatay sila eh. Oo. Okay, tuloy tayo. Ang iyong kamay ay nakahanda sa lahat ng iyong mga kaaway na nagsabi. Sa pamamagitan ng kanilang tabak ay inari nila ang lupain. Sa pamamagitan ng kanilang bisig ay tumahan sila sa bayan. Iyong pinuno ang kanilang mga mukha ng kahihiyan. Iyong ibinaba ang kanilang mga sungay sa lupa. Iyong sinindak sila sa iyong puot. At iyong nilipol sila sa iyong galit. Oh, yan. So, awit pa rin to. Okay. Tama na yung awit ko. Okay, tuloy. Ang lupa ay nanginig at nayanig sa hugom ng iyong unos sa kanila. Kinuha mo ang kanilang mga buhay sa kamatayan at ibinaba mo ang kanilang mga katawan sa libingan. Iyong hinabol sila sa iyong bagyo. Iyong nilipol sila sa iyong ipo-ipo. Iyong ginawang granizo ang ulan. Sila'y nangahulog sa malalalim na hukay na anupat hindi sila makabangon. Ang kanilang mga bangkay ay parang basurang itinapon sa gitna ng mga lansangan. Biro mo ang bangkay ha. Parang basura ang tinapon sa lansangan. Sa dami. Kalat yan. Oh, kalat. Okay, tuloy tayo. Sila'y natupok at nalipol sa iyong galit. Niligtas mo ang iyong bayan ng iyong kapangyarihan. Kaya't ang aming mga puso ay nagagalak sa iyo. Ang aming mga kaluluwa ay nagbubunyi sa iyong pagliligtas. Ang aming mga dila ay magsasalaysay ng iyong kapangyarihan. Aawitin
at pupurihin namin ang iyong mga kamanghamanghang gawa. O, yan. Ito nag-ending ang awit. Okay, tuloy tayo. Sapagkat iniligtas mo kami mula sa aming mga kaaway. Iniligtas mo kami mula sa mga nagbangon laban sa amin. Winasak mo sila mula sa harap namin at ibinagsak sila sa ilalim ng aming mga paa. Ganito malilipol ang lahat ng iyong mga kaaway o yahawa. At ang masasama ay magiging parang ipa na tinatangay ng hangin. At ang iyong mga minamahal ay magiging parang mga punong itinanim sa tabi ng tubig. Alam ba ninyo itong ipa? Ano yan? Ipa. Yung Yung ano ng... tahop. Tahop. O, tama. Tahop. Tahop. Sa Bisaya yon tahop. Ipa. Sa Ilocano, ano? Ipa. Pa din. Yung ipa lang. Ah, ipa din? Kasi ipa man yan sa Ilonggo. Tahop. Oo. Oo. Okay, tuloy tayo. Kaya't si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa kampo sa Gilgal pagkatapos nilang patayin ang lahat ng mga hari. Kaya't walang natira sa kanila. At ang 5 hari ay tumakas na mag-isa mula sa labanan at nagtago sa isang yungib at hinanap sila ni Josue sa parang ng labanan at hindi sila natagpuan. At pagkatapos ay sinabi nila kay Josue na sinasabi, ang mga hari ay natagpuan at narito sila ay nakatago sa isang yungib. Oh. Tungkol pa. So, yung mga 5 hari yun ha, tumakas na lang. Wala nang tauhan, mag-isa na lang sila tumakas. Kanya-kanya. So, 5 hari. Nandoon sa sayungi pa lang nagtago. Hinahanap nila na nasumpungan. Okay, ngayon, anong kasunod? At sinabi ni Josue, magtalaga kayo ng mga lalaki sa bunganga ng yungib upang bantayan sila, upang hindi sila makatakas. At ginawa nga ng mga anak ni Israel. At tinawag ni Josue ang buong Israel at sinabi sa mga pinuno ng digmaan, ilagay ninyo ang inyong mga paa sa mga lieg ng mga haring ito. At sinabi ni Josue, ganito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ng inyong mga kaaway. At pagkatapos ay iniutos ni Josue na kanilang patayin ang mga hari at ihagis sila sa yungib at maglagay ng malalaking bato sa bunganga ng yungib. Kita mo yung pangyayari ha. Ang Hebrew, Israelite, at saka yung Islam, pareho ang prinsipyo dahil galing sa Quran, galing sa original Hebrew. Talagang patayin talaga. Pero kung magsalita yung kalaban, mga terorista yan, mga Hebrew Israel, mga terorista. Oo, terorista daw. Talagang patayan talaga yon. Oh. Eh, sino pang tumulong? Si Hawa. Nagtagumpay sila. Gano'n na, kahit naman lapastanganan nila ang pangalan ni Hawa, talagang papatayin talaga. Ganun din, kung mayroong maglapastangan sa pangalang Allah, ito si Eli Soriano, minura niya si Allah. Takas siya, Netherlands. Kasi papatayin talaga siya ng mga Muslim. Kasi mali naman si Eli Soriano doon. Bakit minura niya si Allah? Ganun na dito sa kay Hawa. Murahin mo si Al-Hayam. So, yung teaching ng Quran at saka teaching ng Hebrew Israelite Tanakh, original scripture, halos pareho. Pero tingnan mo yung teaching ng doctorated na corrupted na, ng Bible na product by Vatican Canon Law. Wala. Puro, kunwari, bait-baitan. Pero sinasamba, mga fallen angel nga naging mga satanas. Tingnan mo, pinapatay ang hari. Inapakan pa yung inapakan pa yung liig. At hinagis na sa ungit. So, sa mga Hebrew Israelite, pag may mga Hebrew Israelite talaga na
hindi tapat, double kara, pinapatay. Yung nagsamba sa guyang baka, si Moses na mismo nag-utos. Patayin sila lahat. That's why kung panahon ni Moses, panahon sa Old Testament, ito si Nek at saka si Nanay, dapat patayin na yan eh. Pero sa panahon ni Pablo kasi, sabi ni Pablo, itiwalag na lang siya sa kapulungan. Ayan, tiwalag. Pastor Nek, saka si Nanay. Sa Caloocan naman, gitiwalag doon si Crisanta. Tiwalag doon. Tingnan mo yung Islam, membro ni Muslim, naglipat sa Christian. Anong gagawin ng kapwa Muslim? Papatayin yun. O kasi naglipat siya eh. Ganon sa Hebrew Israelite. Death penalty. Yung makikiapid lang nga, nagsiping ka sa hindi mo asawa, death penalty din yun. Nag-chat sa akin si Director Caribio. EPG Lookalike. Nasa Lipa, Batangas na pala. Sabi niya, Bishop, lagi kong nanood sa video mo. Bawal pa talaga ang babaero. Bawal talaga. Pinapatay. Pero kung nakulangan ka sa asawa mo, di mag-asawa ka ulit. Para dalawang asawa mo. Pero kailan magpaalam ka sa unang asawa. Kasi pag hindi ka magpaalam, gubot. Gubot ang mangyari. Pero madalas ang unang asawa, di talaga papayag, no? Gubot, no? Kasi nasanay sa ugaling hintil eh. Pero sa mga Islamic, tsaka totoong Hebrew Israelite nung panahon na, walang gubot sila. Sila pa nga nag-offer sa asawa. Sino nag-offer na nagkaroon ng asawa si Abraham, dagdag? Si Sarah naman eh. Si Jacob, ganun din. Yung mga asawa nila, katulong, ginawang asawa. So, walang gubot. Pag napagod na siguro mo. Pero, pastora, gubot, no? Gubot. Okay, tuloy tayo. At si Josue ay pumunta pagkatapos kasama ang buong bayan na kasama niya sa Makeda ng araw na iyon at kaniyang sinugatan ng talim ng tabak ang mga taga roon at kanilang lubos na nilipol at ang lahat ng pag-aari ng bayan at ginawa nila sa hari at sa mga tao niyaon ang gaya ng ginawa nila sa Jericho. At mula roon ay nagdaan sila sa Libna at nakipaglaban doon at ibinigay ni Yahweh sa kanyang kamay at sinaktan ni Josue ng talim ng tabak at ang lahat niyaon at ginawa nila doon at sa hari niyaon ang gaya ng ginawa nila sa Jericho. Ayan. So, tuloy pang digmaan, pagkatapos ng umawit, may digmaan pa uli. Talagang pinapapatay talaga nila yung mga Amorites at saka yung mga Canaanites para masakop na nila ang bansang Kanaan na maging bansang Israel. Okay, tuloy tayo. At mula roon ay nagdaan sila sa Lakis upang makipaglaban doon. At si Horam na hari ng Gaza ay umahon upang tumulong sa mga lalaki ng Lakis. At sinaktan siya ni Josue at ang kanyang bayan hanggang sa wala nang natira sa kanila. At sinakop ni Josue ang Lakis at ang lahat ng tao niyaon at ginawa nila doon ang gaya ng ginawa nila sa Libna. At nagdaan si Josue mula roon sa Eglon at sinakop din nila iyon at sinaktan nila iyon at ang lahat ng tao niyaon ng talim ng tabak. Yan. Sinakop nila. Puro tagumpay. Kasi nandoon si Yahweh. Tumulong sa kanila. Okay. Tuloy. At mula roon ay nagdaan sila sa Hebron at nakipaglaban doon at sinakop iyon at lubos na winasak. At mula roon ay bumalik si Josue kasama ang buong Israel sa Deber at nakipaglaban doon at sinaktan iyon ng talim ng tabak. At kanilang nilipol ang lahat ng taga naroon
Wala silang iniwang nalabi at ginawa nila roon at sa hari niyaon ang gaya ng kanilang ginawa sa Jericho. Oo. Wala talagang pati bata. Babae, lalaki. Patay lahat. Patayin lahat. Walang itinira. So, ganun katindi. Ng bagets, no? Oo. Tuloy. At sinakta ni Josue ang lahat ng hari ng mga Amoreo mula sa Cadiz, Barnea, hanggang sa Aza, at agad nilang sinakop ang kanilang lupain, sapagkat ang Yahwa ay nakipaglaban para sa Israel. At si Josue kasama ang buong Israel ay dumating sa kampo sa Gilgal. Nang panahong iyon, narinig ni Jabin na hari ng Kazor ang lahat ng ginawa ni Josue sa mga hari ng mga Amoreo. Si Jabin ay nagsugo kay Jobat na hari ng Midian at kay Laban na hari ng Simron, kay Jepal na hari ng Akshap at sa lahat ng hari ng mga Amoreo na sinasabi. Ayan. Ngayon, itong isang hari ay magpatulong. Ngayon, tingnan natin ha. Magbuo sila ng isang malaking pangkat. Magmadali kayo sa amin at tulungan ninyo kami upang aming sakta ng mga anak ni Israel bago pa nila kami lusubin at gawin sa amin ang gaya ng ginawa nila sa ibang mga hari ng mga Amoreo. At ang lahat ng mga haring ito ay nakinig sa mga salita ni Jabin na hari ng Kazor, at sila'y lumabas kasama ang lahat ng kanilang mga kampo, 17 hari, at ang kanilang mga tao ay kasing dami ng buhangin sa baybayin ng dagat, kasama ang mga kabayo at mga karwahe na hindi mabilang. At sila'y dumating at nagkampo ng magkakasama sa tubig ng Merom, at sila'y nagpulong upang lumaban sa Israel. 17 ha, ang mga hari. Ang dami 17. Nabuo nila, so sa karamihan nila ay para na silang buhangin sa sobrang daming hari. 17 hari, 17. Daming tao. So nabuo niya ang mga tao na kasing dami ng buhangin sa baybayin ng dagat. Parang katulad yung isang digmaan nila. Ito. So ngayon, anong kasunod mangyari? At sinabi ni Yahwa kay Josue, huwag mo silang katakutan, sapagkat bukas sa ganitong oras ay ibibigay ko silang lahat na patay sa harap mo. Iyong pilaya ng kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karwahe ng apoy. At si Josue, kasama ang lahat ng mga lalaking mandirigma, ay biglang dumating sa kanila at sinaktan sila, at sila'y nahulog sa kanilang mga kamay, sapagkat ibinigay sila ni Yahwa sa mga kamay ng mga anak ni Israel. Panalo pa rin Pero mo ang sabi ni Yahwa, at sinabi ni Yahwa kay Josue, huwag mong silang katakutan. Bakit? Sapagkat bukas ng ganitong oras, ay ibibigay ko silang lahat na patay sa harapan mo. Pero mo, promise ni Abba Yahwa yan. Ibibigay ko silang lahat na patay sa harapan mo. Ganon katindi. Dahil sila kasi, yung panahon ni Josue, masunurin ang mga Hebrew Israelite sa Torah, sa kautusan. Pero once na tulimabagbag na, magsamba na ng ibang mga fallen angel, mga sumamba na sa mga Diyos-Diyosan, wala na. Doon sa Book of Maccabees, yun, kawawa sila doon. Wala nang tulong ni Yahwa. That's why hindi talaga natin pwede konsintihin kung mayroon tayong membro dito na double kara, nagsimba kay Yahwa dito, sa araw ng Saturday, Sabbath, I worship you, Yahwa. O Yahwa, basam Yahwa siya. Pagdating ng Sunday, Lord God. Lord God, Jesus Christ. Hindi pwede yan pag gano'n. Kailangan tiwalagin talaga yan. Kasi kung panahon sa Israel yan, hindi tiwalag, papatayin talaga.
Damay buong pamilya. Damay, buong pamilya pa ang papatay, pati mga hayop. Buong pamilya Tapos i-cremate pa, sunugin pa sila para maging abo. Dito sa Bagong Tipan, itiwalag lang. Pero kahit itiwalag, nag-utos pa ng iba. Naghanap pa ng abogado pastor. para kawaan. Anong kawaan? Hindi ka dapat kawaan eh. Hindi mo iniisip ang iniisip mo. Kung totoo kang nanampalataya kay Hawa, sa Hawa ka lang talaga Pati na buga. na ating alahayam. Eh bakit naman dito ka kay God? Sino yan si God? Si Gadriel, fallen angel, Satanas. Siya yung pumasok sa ahas nga naglinglang kay iba. Walang nagawa yung buga. At nag-anyo siya ng babae, naging bakla, ang pangalan niya si Bilyar. Hindi si Manny ha? Si Bilyar. O Bilyal. Naanakan si Iba. Si Cain ang anak at may kambal si Cain, si Lulua. Sino yan? Si Gadriel yan, si God. Nga nag-anyong babae, ang pangalan ay si Bilyar. So yan. Tapos, mangangaral ka, alahayam, ugad. Anong alahayam, God? Si alahayam, siya yung titulo ni Yahweh. Kato, sabi mo, God, itabi mo ang alahayam at saka God. Sino yan si God? Fallen angel, Satanas. Isang lapastanganan ang ginawa na dapat din yan sa panahon ni Moses, dapat patayin. Hindi na makauig na Sugbo, Batangas, papatayin na yan. Panahon ni Moses. Papiyo-piyo pa. Talagang tulibagbag talagang utak. Ginawa lang niya yan kasi gusto niya makahakot sa maraming subscriber, maraming viewer, para ma-monetize yung niya, YouTube channel. Eh ano yan, dalawa lang nag-subscribe. 2 buwan na mahigit, 2 lang. Akala niya mag-compromise siya, makakuha siya ng maraming subscriber. Wala talagang utak. Ewan ko, pasaway. Tuloy tayo. Tama na. Bugbog-sarado na kayo. Kaya hinabol ng mga anak ni Israel ang lahat ng mga haring ito, kasama ang kanilang mga kampo. At sinaktan sila hanggang sa wala nang natira sa kanila. At ginawa ni Josue sa kanila ang ayon sa sinalita ni Yahweh sa kanya. At bumalik si Josue ng panahong iyon sa Kasor at sinaktan ito ng tabak at nilipol ang lahat ng tao roon at sinunog ng apoy. At mula sa Kasor dumaan si Josue sa Simron at sinaktan ito at lubos na winasak. Wasak talaga. Talagang ganon ang ginawa nilang Josue, yung mga Hebrew Israelite noong panahon. Walang awa. Sa tulong ni Yahweh, papatayin. Ito namang ibang mga Christian, kunwari nagbaito, naku, iba pala yung nyo, mamamatay tao pala yan. Ang papatayin dyan, yung mga binhi ng fallen angel, yun ang papatayin. Pero pag binhi ni Yahweh, hindi yung patayin, maliban lang kung pasaway. Papatayin. Pero hindi mapunta sa impyerno. Ang binhi ni Yahweh, papatayin, hindi pasaway. Pero mapunta sa langit, ilalagay lang sila sa bangkita o sa tarang. Walang mansion. Ipasaway eh. Pero dahil binhi ni Yahweh, save pa rin sila. Pero yung mga binhi ng fallen angel, kahit anong bait-baitan ninyo, di talaga kayo maligtas. Magsama kayo sa tatay nyo doon sa dagat-dagatang apoy. Yung mga Satanas na fallen angel. Okay, tuloy tayo. Mula roon ay dumaan sila sa Aksap at ginawa nila roon ang gaya ng ginawa nila sa Simron. Mula roon ay nagdaan sila sa Adulam at sinaktan nila ang lahat ng tao roon. At ginawa nila sa Adulam ang gaya ng ginawa nila sa Aksap at sa Simron. At mula roon ay nagdaan si Josue sa lahat ng mga bayan ng mga hari na kanilang sinaktan. At sinaktan nila ang lahat ng mga taong natira at
kaniyang lubos na nilipol sila. Lubos na nilipol sila. Oh. Ganon. Tuloy tayo. Tanging ang kanilang mga samsam at mga hayop ang kinuha ng mga Israelita bilang kanilang mga samsam. Ngunit ang bawat tao ay kanilang pinatay. Walang sino man ang kanilang hinayaan na mabuhay. Kung paano ang iniutos ni Yahweh kay Moises, gayon din ang ginawa ni Josue at ng buong Israel. Wala silang nawalang anuman. Oh, walang nawala sa kanila kahit anuman. Ibig sabihin, walang namatay sa kanila sa mga kasama ni Josue na mga Hebrew Israelite. Walang nawala. Pero yung mga kaaway, ayan, bawat tao ay kanilang pinatay. Walang sinuman sa kanilang hinayaan na mabuhay. Patay lahat, bata, sanggol, lalaki, babae. Ang mga hayop, yan, sinansam nila. Ganon katindi. Tingnan mo yon. Dati nga, yung hindi pa ko nakaunawa sa teaching ng Hebrew Israelite, wala pa kong original scripture, baka sabihin na, itong mga mga Imainilip, mga Abu Sayyaf, mga pasaway. Hindi, tama sila. Ang mga Christian ang mali. Oh. Kasi, ang dapat kasi, ang Mindanao, ay yung Autonomous of Muslim Mindanao, dapat, yung Mindanao, para lang talaga sa mga Muslim yan. Ang Visayas, at saka sa Luzon, dito para sa mga Christian kasi na-occupied ng mga Espanyol. Pero papasukin nila, pinaglaban nila ang Mindanao. Ngayon, gusto na nilang magsarili dahil sa presidente nating adik na wala ring ayos. So yan. So dito ako na naunawaan na tama palang pinaglaban. Doon ko nanawaan na yung ginawa ni Soriano ay maling-mali. Minura niya si Allah. Oh, ayan. Di papatayin siya ng mga Muslim. Kasi sa Netherlands, ay doon na siya namatay sa Netherlands. So, yan. Sa original scripture, sa Hebrew, sa Genesis chapter 16, verse 13, mabasa talaga ang salitang Allah. Pati sa New Testament, ay manaw Allah, na pinalitan nila ng Emmanuel. Pero mo yung panluloko ng mga corrupted Bible na ginawa ng Vatican Canon Law, dinoktor, binago nila, dagdag bawas. Sa original scripture, nandoon mismo ang Allah. Sabi ni Hagar, nakita ko ang alhayam, hindi ko namatay. So si Yahweh, tawagin ko Allah, nga nakakita. Anong tawag ni Hagar kay Yahweh? Si Allah nga nakakita. O nandun yung salitang Allah. Tapos, sa New Testament, tatawagin mo ang bata na ay manaw Allah. Nang ibig sabihin, kasama natin si Al-Hayam. Kasama natin si Al-Hayam. Yan ang meaning ng ay manaw Allah. So, kita mo yung panluloko. Tapos, binago pa nila parang magmukha tayong kontrabida. Na kayo mga antikristo kayo, nakalagay din mga antikristo, walang nakalagay sa original scripture na antikristo. Anti-Mashiach Yahawashai. Yung mga ayaw kay Mashiach Yahawashai, yun ang nakasulat sa scripture na anti. Pero pinalitan lang Kristo, anti-Kristo. Para ang bida, magmukhang kontrabida. Tapos ang kontrabida, magmukhang bida. Sa Bible ninyo na corrupted. Anti-Mashiach yun o anti-Mesias. Yung ayaw na tanggapin si Yahweh, kayo yung ang tinutukoy. Mayroon na rin dito ngayon. Tanggap si Yahweh, pero ayaw na tanggapin si Yahweh.
Sila yon ang tinutukoy. At mangyari yan sa huling mga oras. We are now in the last hour. Dahil sinabi doon na sa mga huling mga oras ay magsilabasan ang anti-Masyayak. Tanggap ang Yahawa, pero hindi tanggap si Masyayak, Yahawa siya. At maghandog pa sila ng pulang baka sa third temple. Sila yung tinutukoy doon. So, nandito na sa Cabuyao, Laguna. So, nandito na lang. We are now in the last hour. Kasi pag magkaroon ng Third World War, ending na ang planet Earth. Kasi sa nuclear weapon, kayang tunawin ang bakal, pati lupa kayang tunawin. At bababa na ang bagong langit at bagong lupa at bagong Jerusalem. Yun na sa ending. Okay, tuloy tayo. Kaya't sinakta ni Josue at ng lahat ng mga anak ni Israel ang buong lupain ng Kanaan, gaya ng iniutos sa kanila ni Yahweh. At sinaktan ang lahat ng kanilang mga hari na 31 hari at kinuha ng mga anak ni Israel ang kanilang buong lupain. Bukod sa mga kaharian ni Sehon at Og na nasa kabilang ibayo ng Hordan, na sinakta ni Moises ng maraming lungsod at ibinigay ni Moises ang mga ito sa mga Rubenita, sa mga Gadita at sa kalahati ng lipi ni Manases. So bago yun sa tawid sa Hordan, mga Amorites yan ang nakatira doon. Sila si Og, sila si ano. Ngayon, ang lupain na yun nabigay kay sa mga lahi ni Ruben, Rubenita, at saka ni Gadita. At yung kalahati sa lahi ni Manases. So yon sa mga grand lolo ko. Grand lolo natin. Sa inyo. So sa Senod, malaman na yung mga lugar sa mga, at saka sa grand lolo mo, Nitali, talagay na. Okay, ito na tayong pinakalas na. At sinakta ni Josue ang lahat ng hari na nasa kabilang ibayo ng Hordan sa kanluran. At ibinigay sila bilang mana sa 9 na lipi at sa kalahating lipi ng Israel. Sa loob ng 5 taon, nakipagdigma si Josue sa mga haring ito at ibinigay niya ang kanilang mga lungsod sa mga Israelita. At ang lupain ay naging mapayapa mula sa labanan sa lahat ng mga lungsod ng mga Amoreo at mga Kananeo. O, biro mo ha. Mga lupain ng Amoreo at saka Kananeo ay talaga ibinigay na. Si ano ang nagbigay? Si Josue. Si Joshua. Sa pamagitan ng bunutan. Para walang doon sa next yun. Magbubunot sila sa ang lugar. Walang, kasi sabihin niya, doon ka. Pangit naman yung lugar namin. Maraming bundok, mga kabatuhan. Pero pag bunutan yan, nabunot po Oh. So yan. Ngayon, sa lahat ng mga lungsod, ng mga Amoryo at mga kanina, doon nagkaroon na sila ng maging mapayapa mula sa labanan. Mapayapa. Pero pagdating sa Makabeo, hindi na mapayapa, ang gulo na nila doon. Kasi may mga Hudyo doon na pasaway, na balingbing, na mga lahi ata ni yun mga grand lolo ata nila ni nanay at saka ni Pastor Nick. Mga double kara, inadirol, double cross. So, actually, kung tayo lang talaga ay tapat sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh, tapat tayo. Si Yahweh talagang mag-protect talaga sa atin kaya anong mangyari. Pero kung pasaway tayo, pabayaan natin ni Abba Yahweh. Hindi tayo samahan. Oo. Dahil pasaway That's why, ingat talaga tayo sa mga katuruan ni Yahweh sa Torah.
Actually, bilang bini ni Hawa, wala namang problema sa kaligtasan. Binhi ka ni Hawa eh. Pero parang walang palo, walang disiplina, at proteksyonan ka, sundin ng kanyang utos. Katulad ng magulang, anak, sundin yung utos ko ha. Hindi naman ibig sabihin kung hindi na sundin, hindi na siya anak, anak pa rin siya. Kailang palo. At hindi mabibigyan ng mga biyaya. Pahihirapan sa magulang. Dahil pasaway kang anak ka, pero anak pa rin. Tagapagmana pa rin sa kaharian. Kaya lang, doon na siya ilagay sa mga bangkita o sa mga parang. Pero hindi mo sabihin na, o hindi mo sinunod ang aking mga utos, hindi na kita anak. Walang ganun. Tayong mga anak, kung hindi natin masunod ang ating magulang, hindi na ba tayo anak? Anak pa rin. Kailangan papaluin. Ganon din. Kung sumunod tayo sa utos, sa kautusan, sa tura ni Yahweh, walang palo. Pagpapala. Hindi pagpapalo. Pero kung sumuway tayo, papaluin. Pero anak ka pa rin niya. Kasi binhi ka niya eh. Pero ang anak ng mga fallen angel, yung mga binhi ng fallen angel, sumunod sa utos, sa tura ni Yahweh, ay hindi. Kahit sumunod, hindi siya anak eh. Di talaga kahit paanong sunod-sunuran mo sa mga kautosan, ay hindi ka binhi ni Yahweh, binhi ka ng mga nahulog na anghel, hindi ka talaga ligtas. Wala kang karapatan titira doon sa bahay ng example, maglagay tayo ng example. Halimbawa, ako isang milyonaryo. May anak ako, pasaway, pinalo ko. May anak sa bahay, masunurin sa utos ko, pero hindi ko anak sa kapitbahay. Ngayon, tagapagmana ba yan sa aking property? Hindi ko siya anak eh. Yung anak ko ang tagapagmana. Makatira ba siya sa akong bahay? Hindi ko siya anak eh. Mabait lang sa akin, masunurin lang sa utos. Hindi ko naman sinutusan, pero sumunod lang sa utos. Pero yung anak mo, kahit ano mangyari, pasaway maghindi yan, anak pa rin yon. Makatira pa rin sa tahanan ng magulang. Kaya lang, depende. Itong kwarto na ito, maganda itong kwarto, air condition. Dahil pasaway ka, doon ka na lang sa kusina titira. Dito ang mabait na anak ko, dito titira sa kwarto na ito. Gano'n ang mangyari. So, iba talagang sumunod. Ang kaligtasan, kung binhi ka ni Hawa, before the foundation of the world, shape ka talaga kahit anong mangyari. Pero kung hindi ka binhi ni Hawa, binhi ka ng fallen angel, kahit anong sunod-sunuran mo, sunod ka sa tura, sunod ka sa utos ni Hawa, dahil hindi ka niya binhi, hindi ka talaga maligtas. Dagat-dagatang apoy, doon ka talaga magsama kay sa tatay ng fallen angel. Yan ang totoo. Pero anong pagkakaiba sa binhi ni Hawa sa masunuring anak o pasaway na anak? Siyempre, ang masunuring anak, may mansion, may service pa na chariot of fire. Pero ang pasaway niyang anak, bangkita o sa parang. Doon pa naman sa parang, magugulo yung mga unggoy doon, mga aliwas, mga tiger, mga leon. Lalo nagmatutuwa siya sa mukha mo, dinugulo ka niya. Hindi ka makapahinga, wala kang privacy. Doon sa mansion, may privacy ka. Pag lumabas ka, mamasyal ka, may service vehicle ka nga, chariot of fire. Pero ang taga-bangkita at taga-parang, wala, maglalakad. Walang service. Ganon. So, mas maganda talaga ang sumunod sa tura. Sumunod. Yun talaga ang maganda. So, dito nagtapos ang second to the last na topic natin sa Book of Jasher. Sa next Sabbath, doon na nagtapos ang Book of Jasher natin. Tayo idadako sa panalangin, Pastor Buddy. Okay po, aming abayawa, aming alayam. Maraming salamat po sa kaalaman na pinasa mo sa amin. At salamat din po sa paliwanag ng iyong lingkod na si Bishop.
Eusebio Alima, upang marinig sa lahat ng marimnan. Ikaw na po ang bahalang humipo sa kanilang puso. At ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng tamang kaalaman. Salamat po, Abay Yahwa, aming alahayam. Patuloy kang itaas at luwalhatiin ang iyong banal pangalan, Yahwa, aming alahayam. Sa pangalan ni Yahwa Shai, Yaman.